Itinuturing na isang makasaysayang hakbang ang isinagawa ng Central Luzon State University o CLSU sa pagbubukas ng Dongon Museo DCLSU na matatagpuan sa dating gusali ng Public Affairs Office na ngayon ay ginawang sentro ng kasaysayan at kultura ng pamantasan. Hinango ang pangalan ng museo mula sa mahigit isang siglong gulang na puno ng dunggon sa loob ng campus, isang sagisag ng tipay at katatagan ng institusyon. Tampok sa museo ang paglalakbay ng universidad mula nang ito'y maitatag noong 1907 hanggang sa mga pinakabagong tagumpay at ambag nito sa larangan ng edukasyon at pananaliksik. Sa kanyang talumpati, iginiit ni CLSU President Evaristo Abella na higit pa sa isang gusali ang museo. Ang Dongon Museo DCLSU ay hindi lamang gusali o lagayan ng mga lumang bagay, ito ay tahanan ng mga kwento ng mga taong nag-ambag sa pag-unlad ng pamantasan. Samantala, binigyang diin ni Maria Adriel Estecoy, Presidential Assistant for Strategic Communication, ang simbolikong papel ng puno ng dunggon bilang piping saksi sa kasaysayan ng universidad. Ayon sa kanya, ang museo ang nagsisilbing tinig ng mga alaala ng nakaraan upang magsilbing inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga CLSUan. Pinangunahan ng mga student guide mula sa College of Home Science and Industry ang mga panauhin sa paglilibot sa museo. Naging tampok din ang spoken word poetry performance ng Tanghalang Gagalaw na nagbibigay buhay sa mahalagang yugto ng kasaysayan ng pamantasan. Nagtapos ang programa sa Dongon Cafe kung saan maaaring magpahinga ang mga bisita at makabili ng opisyal na produktong CLSU. Dumalo sa pagbubukas ang mga vice-presidente ng universidad, mga miyembro ng Administrative Council, dating Pangulo ng CLSU na si Edgar Orden, mga kinatawan ng alumni, mag-aaral at kawani. Inilarawan ng CLSU ang museo bilang isang buhay na arkibo kung saan ang nakaraan ay nagbibigay hugis sa kasalukuyan at nagsisilbing inspirasyon sa mga inobasyon ng hinaharap, patunay sa patuloy na pangalaga ng pamantasan sa kanyang mayamang pamana. Natimbog ang siyam na individual kabilang ang top 4 most wanted person sa lungsod ng Cabanatuan ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO sa pinagting na kampanya laban sa mga wanted person noong Pebrero 23 taong kasalukuyan. Sa ilalim ng pamumuno ni Provincial Director Herel Daget Bruno, isinagawa ang magkakahiwalay na manhunt Charlie operations ng mga operatiba ng Cabanatuan City Police Station, Gapan City Police Station, Bungabon Municipal Police Station, Quezon Municipal Police Station, Rizal Municipal Police Station at Santa Rosa Municipal Police Station. Sa bisa ng mga warrant of arrest, matagumpay na nadakip ang siyam na akusado. Kabilang dito ang rank 4 most wanted person sa antas ng lungsod ng Cabanatuan na nahaharap sa kasong attempted murder na may inirekomendang piyansang 120,000 pesos. Ang iba pang naaresto ay may mga kinakaharap na kaso tulad ng arson, slight physical injuries, theft, sa ilalim ng Article 308 ng Revised Penal Code, paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, paglabag sa Republic Act No. 7832 o Anti-Pilferage Law at paglabag sa isang city ordinance. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng kani-kanilang himpilan ng pulisya ang mga naaresto para sa wastong dokumentasyon at disposisyon ng kanilang mga kaso. Ayon kay Police Colonel Bruno, ang matagumpay na operasyon ay patunay ng matatag na paninindigan ng NEPO sa kampanya laban sa mga wanted person. Ang pagkakaaresto sa top 4 most wanted person ng Cabanatuan City kasama ang 8 iba pang pugante ay nagpapakita ng matibay na determinasyon na tiyaking walang sino man ang makakaiwas sa kamay ng batas.
Pumirma ng isang kasunduan ng Nueva Ecija University of Science and Technology o NEUST at ang pamahalang bayan ng Talavera upang higit na mapagtibay ang ugnayan sa larangan ng pananaliksik, extension at mga programang pagsasanay na magbibigay lakas sa mga lokal na komunidad. Formal na nilagdaan ang Memorandum of Agreement o MOA ni NEUST President Rodora Hugo at Mayor Aris Vincent Patrick Lim sa ginanap na seremonya sa Talavera, Nueva Ecija. Sa ilalim ng MOA, magtutulungan ang dalawang panig sa pagpapatupad ng mga inisyatibang nakaangkla sa Globalized Research-Based Extension and Training through the Comprehensive Program for Empowerment and Development o GREATCOM ng NEUST. Layunin nitong maibahagi at maisabuhay ang mga teknolohiyang nalikha mula sa pananaliksik ng universidad, magsagawa ng capacity building activities at magpatupad ng mga programang pangkomunidad na magpapalago sa aspetong sosyo-ekonomiko ng bayan. Binigyang din ni Hugo na mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maisalin ang pananaliksik at extension services ng universidad sa konkretong pakinabang ng mamamayan. Samantala, tiniyak ni Lim ang buong suporta ng LGU ng Talavera at kahandaan nitong tanggapin at ipatupad ang mga programa ng NEUST. Aniya, mahalaga ang kolaborasyon ng akademya at lokal na pamahalaan upang matugunan ang pangailangan ng komunidad sa pamamagitan ng people-centered na mga pamamaraan. Dumalo rin sa ceremonial signing ang ilang opisyal ng NEUST tulad ni na Vice President for Research Extension and Training Jen Gilliasper, Extension Services Department Director Marivic Villegas, Northern Nueva Ecija of Campus Director Marlon Rufino, Talavera of Campus Administrator Rosalie Cipriano Campos at iba pang kinatawan mula sa Talavera LGU. Ayon sa NEUST, bahagi ang kasunduang ito ng patuloy nitong pagpapalawak ng ugnayan sa mga LGU upang mas mailapit ang mga programa sa pananaliksik at pagsasanay sa iba't ibang komunidad sa Nueva Ecija at mga karatig lugar.